Ganito ho ang senaryo sa loob ng Malacanang, mga kababayan. Ayan. When my father was impeached, gumanda ba buhay? Filipino? Kaya naman, natanggal yung matandang Marcos. Gumanda ba? Lalo na, worse. Ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Sa tingin ho natin, yan ang dahilan kung bakit nagpatawag ng emergency meeting ang Malacanang sa mga miyembro ng House of Representatives. Malawak ang kilos protesta, kasado na para kontrahin ang impeachment na yan laban dito kay Vice President Sara Duterte. Pero bago ho ang lahat ng yan, mga kababayan, sa mga bago lang sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Pabilisin ho natin ang pag-ikot ng mga numero dyan sa baba. Konting push na lang ho 700,000 subscriber na. 700,000 subscriber na ho tayo. Hayun na nga, mga kababayan, breaking news ho ito. Mga just in member of the House of Representatives are in Malacanang tonight. In the statement, the PCO said, naku po, ang tanong dito, talaga hong maraming nagpanik dyan sa naging anunsyo na yan ng INC na kung saan sinusuportahan ho nila ang panawagan nitong si President Bongbong Marcos na walang kwenta yung impeachment na yan. Marami tayong problema, maraming problema ang ating bansa kaysa kung ano-ano inaatupag natin. Unahin ho muna natin yung mga problema na talaga namang malapit sa bituka ng sambayan ng Pilipino. Kaya naman, mga kababayan, eto ho ang banat nitong si Senator Bato de la Rosa kaugnay sa mga maiinit na kaganapan ngayong araw na to. Eto ho, ibinahagi ho nitong si Senator Robin Padilla ang statement na yan nitong si Senator Bato de la Rosa. They can do it. Nobody is stopping them. If they want to do it, then go ahead. They can do it. Wala akong problema. That's a constitutional process. Palakpakan natin. Naku po, itong si Senator Bato de la Rosa, matindi ho yan. Eto, mga kababayan, ngayong mga oras na to, ganito ho ang senaryo sa loob ng Malacanang, mga kababayan. Ayan ho. Sa tingin natin, ganyan katensyonado ngayong mga oras na to dyan sa loob ng Malacanang dahil sa lumabas na balita na yan na hindi sinusuportahan ng mga kababayan nating INC yung galaw ng House of Representatives na yan. Saludo tayo sa pamunuan ng INC. Dapat po natin silang palakpakan. Ayun na nga, mga kababayan. Dumako na ho tayo dito sa ating main event. Dito ho, i-a-anunsyo ho nitong si Sir Jen at nitong si Sir Nelson, yaang tagubilin, yaang tagubilin ng pamunuan ng INC kung ano nga ba ang masasabi nila dito sa magkasunod na impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. Para eto ano lang naman ho ito mabilisan lang naman ho ito. Para doon sa mga politikong nagbabalak magmano sa INC sa papalapit na eleksyon, mag-isip-isip kayo. Ito, mga kababayan, panoorin ho natin to, mga kababayan. Ngayon po, meron tayong napakahalagang announcement. Yan na nga, Nelson. Pahayag. Breaking news po sa pamamagitan ng palatuntunang sa ganang mamamayan. Mga kapatid, ayan ang termino natin, mga kapatid, mga kababayan, ipaki-share niyo po itong ating YouTube Live, ito pong ating Facebook Live, Share po, share. Kung saan man kayo social media account naka-follow, ipaki-share niyo po ito para mas marami po makapakinig, makapanood. Correct. At nang sa ganun ay mapakinggan niyo mabuti. Baka kayo ay tumanggap na rin ng tagubilin. Kami po kasi ni Nelson, bilang mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, ay tumanggap tayo ng tagubilin, Nelson. Kaya bago mo lang banggitin yung tagubilin na yan, again, i-share nyo na po, pati yung mga vloggers na kaibigan natin, Nelson. Yung mga vloggers na nakatutok po sa amin. Approve, sir, approve. 100% isi-share natin. Paki-record nyo. Uli na nga ho tayo Ang dami nang nauna. Okay lang yan. No, walang problema yan. Share na ho. I-share nyo na ho lahat. Kahit sinong vlogger ang makita nyo, i-share nyo ho lahat ng video. No? Kahit sino ho, i-share nyo.
para mas kumalat itong balita na to. Kasi habang kumakalat ito, ang mga tao dyan sa House of Representatives at Malacanang, nagpapanik po sila ngayong mga oras na to. Yung iba nating mga kasama naghahanda na din yung kanilang mga rally paraphernalia, i-ready na po nila. Yung po ito, Chuck, magugustuhan po ninyo itong ating announcement kayon. Napakalaki po nito at baka mabigla kayo, manghinayang kayo kung hindi nyo po maire-record itong announcement natin ngayon. Okay, hindi nyo napanood. Diba? Oo, pero bago po yun, ay balikan muna natin ang mga pangyayari. Yan. Bigyan natin ng konting premise. No, so, Background. Oo. Bakit ba naging abala diyan? Kasi nakita mo, ang House of Representatives, halos araw-araw inaabot na ng madaling araw kung minsan, naging abala sa kung ano-anong investigasyon, di ba? At kung ano-anong ginagawa. At ngayon, ay may nakaumang pa na impeachment. Saan ba nagmula yan dyan? Ano bang pinagmula ng mga pangyayari ito? Nako, yun na nga po. Dahil sa, ito po yun ang tag natin ito, yung awayan sa politika. Yun hong mga issue na ibinabato sa pangalawang Pangulo, dahil daw po sa ganito, sa ganyan, hindi na natin muna talakayan sapagkat alam naman yun ng ating mga kabayan. At nauwi ho yan sa napakatindi, humantong sa bantaan nandiyan diba? Sabi ng Vice President, pag ako namatay, may kinausap na ako para patayin din kayo. Sabi naman ng Pangulo, hindi namin palalagpasin yan, yung mga ganyan. At sa pamamagitan din ng mga mamamayan, nanawagan di ba, sa ating Vox Populi, na dapat, hindi ganyan, di ba? Dapat sa inyong dalawa, bilang leader ng bansang ito, hindi nag-aaway, dapat mayroong magpakumbaba, may mauna. At doon nga ho sa ating Vox Populi, kayo ang nagsabi, mga mamamayan Majority sa inyo nagsabi, ang dapat na manguna dyan para matigil na yung gulo ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Pero bitinin natin ng konti, Nelson. Ito, inihintay ko pa yung marami natin mga followers. Mamaya natin konting banggitin kung ano po itong i-announce natin na napakalaki. Pero nandun na tayo, Doon sa nagpakumbaba na ang Pangulo. At anong mangyayari kasunod? Ayan po yung ating abangan. Yan, Kaya, sige po, i-share nyo pa, Ngayon kasi nakatutok ako sa atin, parang 1,000 pala, Nelson, Pabutin natin ng mas marami. Pabilisin natin yung pag-ikot na yan para Again, Lalo na po sa mga kapatid. Mga kapatid, alam nyo na po, hindi namin sabihin na nakatutok ngayon. Ipakishare nyo po yung ating palatuntunan sapagkat kami po ni Nelson at ang iba pa nating mga kapatid ay tumanggap ng bilin, ng tagubilin. Na dapat baka ay naninibago din kayo at tsaka makakarating din sa inyo ito. Pero i-announce natin, mamaya konti, Nelson. Pasarapin lang natin ang ating kwentuhan. Ilatag pa natin itong mga bagay na ito, Nelson. Unahin natin dyan yung mga epekto ng mga kalamidad. Kasi sabihin din baka nila, hindi. Kailan naman magsasabi na hindi natutugunan ang pangangailangan ng mamamayan. Ang totoo niyan, lahat naman ng pangangailangan ay naasikaso. Nako, baka naman sabihin nila na gano'n. Kaya okay lang maging busy ang mga nasa pamahalaan ngayon kung saang mga bagay. Kung para sa inyo, okay po yan. Sa amin po ni Nelson, hindi okay yan. Lalo na doon sa mga alam mo ba yung bilihin ngayon, Jen? Naku po, ako nung isang araw, namalengke ako pag uwi ko, kahit wallet ko, gusto ko na ibenta sa sobrang mahal mo ng bilihin. Apektado mo talaga tayo lahat. Again, doon nga lang sa binabanggit natin kayo na epekto ng kalamidad. Yung anong bagyo, Nelson, simula natin doon sa yung 5 magkakasunod. Sa 5 magkakasunod na bagyo, at yung huli, anong yung pangalong huli? Pipito? May Opel. Ay umabot po ng halos ilang bilyon piso ang pinsala po sa agrikultura. Ang pinsala po naman sa infrastruktura ay bilyon din po. Sa kabuuan, matuturing natin bilyon pong halaga ng pinsala ng sunod-sunod na 5 bagyo. Sa buhay po naman, gaano karami ang nawala. Sa pinakahuling tala po ng OCD, kung hindi ako nagkakamali, kulang-kulang 200 po ang bilang
ng mga namatay. Hindi natin alam sa mga oras ito, Nelson, kung yung mga tao bang yun nailibing na. Yun pa. Baka hanggang ngayon pinaglalamayan pa rin yung mga yan. At bukod dyan, Jen, sa mga nasawi na yan, naku po, marami pa rin ho ngayon, hindi pa nga makabalik sa tahanan nila eh. Yun ho ang problema dyan. Yung mga nasa lanta ng bagyo, wala ho tayong update kung gaano karami yung casualties. Wala tayong update kung gaano nakarami yung napagawan na ng bahay. Yung mga nakarecover na galing dito sa dito dun sa mga nagdaang bagyo. Wala hong ganun ngayong mga panahon na to. Gaano kalaki ang naging pinsala sa agrikultura, sa infrastruktura, wala akong ganun ngayong mga panahon na to. Diba? Yung mga binaha, yung mga natabunan ng lupa, hanggang ngayon ay nasa mga evacuation center pa ang iba. Ayan. At ang malala dun, Jen, Ito, ayun na ho, nailatag na ho nitong sila Sir Nelson at nitong si Sir Jen na kung bakit umabot ang pamunuan ng INC diyan sa kanilang pagkontra sa di ba kasi linatag napakarami nating bagyong napagdaanan, napakaraming problema, yung mga pangunahing bilihin. Ngayon, yung sinasabi ni Marcos Jr. na ang impeachment na yan distraction lang. Magsasayang lang tayo ng oras. Kaya yun ho ang kinatigan na statement ng INC, yung statement na yon itong si Marcos Jr. Pakinggan ho natin, ito na yung malaking announcement, ika nga. Ito Nelson? na. Mapahayag naman natin, ano bang sa atin ho mga kababayan nakasubaybay? Nako, pinag-uusapan po namin ni Nelson kanina ang kalagayan ng ating bansa sa naharap nating mga problema. tapos matatali tayo sa impeachment complaint na yan. Diba? At pagkatapos, alam mo, magtatapos na ang taon, naharap tayo sa panibagong taon. Nelson, na naman. Haharapin ba natin ang panibagong taon na punong-puno tayo ng intriga sa buhay? Ayun nga. At saka ito nagkakawatak-watak no? Nagkakahati-hati, nagkakabahagi po ang bansa kapag ganitong may mga sigalot sa politika. Yun na nga. Pero bago yan, baka kasi nakalimutan ng iba. Ano ba ang panawagan, ano po bang opinion ng Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa mga inihain na impeachment complaint? Ito yung nauna pa lamang, ha? Sige nga po, sariwain natin ang pahayag ng Pangulo. Nelson, panoorin natin. Promise ang ganda ng pagkakalatag na saganang mamamayan. Kung paano nila ilinabas, ibinrake tong balita na to. Palakpakan ho natin, napakagaling. Grabe, napakagaling. Hindi ho yan nabahiran ng politika. Totoo. Nabilib tayo kung paano nila linatag, inanunsyo ito. Grabe, galing. Palakpakan ho natin, nakakabilib lang. Nabilib ho tayo kung paano nila ginawa itong isa na to. Okay? Well, it was actually private communication, but na-leak na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate. It will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Yan. Para sa wala niyo tayo mapapakinabang dito. For me, sabi ng Pangulong Bongbong, it's a storm in a teacup. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. Ba't natin pag-aksaya ng panahon, hindi ba? Kaya, ito na po. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon
sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Iyo. Dahil Ganding ka. maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Naku, malaki ho yan, mga kababayan. Pero palakpakan ho natin, ha, kasi kumbaga, kung anong gusto ng pinuno nitong si President Marcos Jr. dahil hindi naman hulingid siya kaalaman ng marami sa ating mga kababayan ngayong mga panahon na to, talagang sobrang hirap ng buhay. Napakamahal ng mga pangunahing bilihin. Napakatalamak ng kriminalidad sa ating bansa. Tapos uunahin pa natin yung kabalbalan na yan. Kaya palakpakan ho natin ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo dito sa isa na to, ibang klase. Napakagaling. CBCP, nasan na kayo? CBCP! Yung ibang mga religious group, hindi naman sa inahanap natin sila dahil ito hong bagay na ito na impeachment, napaka-big deal ho niyan. Siguro para dun sa iba, ano ba yan, tatanggalin lang naman si Sara. Mahihinto ho lahat ng mga dapat talakayin, kung ano man yung mga tatalakayin. Madiderail yung mga pondo, yung mga programa na kung saan pakikinabangan nitong mga congressmen. Kahit siya talaga natin dalhin doon ang bagsak. No? Madidelay, ulitin natin, madidelay yung pangungurakot. Hindi, mali pa rin. Wala ko talagang lusot no? Okay, sige. Para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dahil ang dami ng problema ng bansa. So anong ibig sabihin yan? Yan ho, mensahe ho yan para doon sa mga politikong magmamano sa iglesia sa susunod na eleksyon. Tandaan ho natin, meron hong kung tawagin yan, black vote. Black voting. Pagka sinabi nila ng pamunuan na ito ang suportahan natin, naku po, lalo na senador. Tagilid yung mga senador na to. Yung mga hindi sang-ayon sa sinasabi nitong si Marcos Jr. na waste of time yung na yan, na yung impeachment na yan. Mag-isip-isip na kayo. Kasi ang pamunuan ng iglesia, isa sa mga, kumbaga, bulk na boto pagka kayo dinala ng iglesia. Yung percentage ng pagkakapanalo nyo, tataas ho yan ng napakalaking porsyento. Napakalaking bagay ho niyan. Kaya lahat ng politiko, pag araw na ng eleksyon, talaga hong nagpupunta sila diyan sa INC. At itong malaki yan na pagtitipon na to o pagkilos na to, naniniwala ho tayo diyan. Kasi yung mga yan, napaka-organisado, napaka-disiplinado. Kung anong sinabi mula sa taas, bababa ho yan hanggang sa miyembro. At susundin ho yan ng lahat ng miyembro. Kaya pagka sinabing malakihang pagkilos para kontrahin yung impeachment na yan, naku po, kaya pala ngayon alam na natin, kaya pala nag-emergency meeting sila. Hindi ba? Ang dapat po nating unahin, ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Hindi po ang impeachment. At dapat maintindihan nyo rin na ito ay para sa kapayapaan. Correct. At hindi para sa anumang kaguluhan na posibleng manggaling kahit sa anumang panig. Tama. Dapat yun ang maintindihan natin. Wala tayong pinapanigan, kundi yung pagkakaisa at kapayapaan ng bansa. Well, opo. Dito naman kasi sa sitwasyon nakikita, ako, ito sarili ko opinion ko na ito, ay meron talaga mga tao kasi na merong ang tagwan, may motibo eh. Parang ayaw nilang makita, malungkot sila na makita ang bansa ay nagkakaisa eh. Diba? Correct. Pag nakita nila nagkakaisang bansa at sumusunod, Isa pa ho yan sa toxic Filipino mentality, no? Ayaw ho nilang nakikitang nagkakaisa. Nagpapaksyon-paksyon, nagsisiraan. tulong, humaharap sa problema, parang ang tawag doon, parang ginigiyagi sa puso nila. Ayaw ko makita ito. Hindi po, kami ni Nelson.
Naku, ang gusto namin makita ang ating bansa ay nagkakaisa. Di ba? Hinaharap po ang mas malaking problema, hindi po itong impeachment. Totoo yan. Correct. Para magkaroon na rin tayo ng pagkakataon na harapin talaga. Oho. Ano ang problema ng bansa natin? Hindi ba? Correct. Kung Napakaganda ng araw-araw kayo talakay na sumusubaybay dito, alam, kabisado nyo na. Hindi po ba? Oho. Na number one, ang mahal ng bilihin. Bagsak ang ating agrikultura. At ang solusyon natin, importasyon ng importasyon. Oho. Naku. Yan ba? Yan, hindi ba priority ang tiyan? Ang kakainin ng mga mamamayan? Oho. Hindi ba yan dapat ang inuuna? Hindi ba, Jen? Sino pang makikinabang kung impeachment ang pagtutuunan natin ng pansin? Magkakaroon ba ng bunga ang mga tanim? Gaganda ba ang ani ng palay? Shout out kay Franz Castro sa Akbayan at Makabayan Black. Shout out sa inyong lahat. Hindi na ba tayo mag-i-import ng kung ano-anong agricultural products kapag ka natapos ang impeachment? Oho. Kaya again sa mga kabubukas lamang na kanilang radyo, ng kanilang telebisyon, at ng kanila po mga social media account, inuulit po namin inuulit po namin kami ni Nelson, tumanggap na po ng mga tagubilin, at ngayon pa lamang, ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa ng rally upang ipahayag sa lahat ng kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor ho sa opinyon ng Pangulong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Gaya na pinanood natin, Nelson, ang Pangulong Bongbong pa ay no to impeachment. Bakit po? Dahil po maraming problema ang ating bansa. Ang galing. Tayo rin naman pabor doon sa sinasabi nitong si Marcos Jr. kahit puro kabangagan lang yung sinabi niya na yun. Pabor ho tayo. Tandaan niyo mga kababayan, kung ano man ang lumabas sa bunganga ng presidente, kailangan pakinggan, kahit paano kilalanin natin, lalo na sa mga ganitong klaseng usapin. Ito kasi mga ganitong klaseng usapin, pinagmumulan ho ito ng posibleng malaking kaguluhan sa ating bansa. Malaking kaguluhan ho yan sigurado. Malaking kaguluhan ho yan. Hindi man manggagaling sa hanay nitong mga Duterte dahil nakita naman ho natin itong si Tatay Digong, di ba? Hindi naman ho siya, ayaw ho niya talaga dyan sa kaguluhan. Ang gusto niya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayusin lang ng pamahalaan yung kanilang pagtatrabaho, di ba? Ayaw nga ho niya ng yung pagre-rebelde, yung labanan yung pamahalaan, di ba? Yung problema kong tinutukoy ko dito, hindi man ho manggagaling sa hanay ng mga Duterte, hindi man ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi sa hanay ni VP, hindi sa hanay ng mga maiisog, manggagaling ho yan dyan sa mga makakaliwang grupo. Pagka nagtuloy-tuloy ho yan, yung sinasabi ho natin, ang bansa na to mapupunta sa mga aso, magkakatotoo ho yun. Pero hindi naman ho siguro pahihintulutan ng Diyos na lumikha ang mga ganyang klaseng kaganapan sa ating bansa. Na dapat pong unahin ng pamahalaan. Alam na alam po ninyo, ang iglesia ay para po sa kapayapaan. Ayaw po natin ng anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kaninumang panig. Grabe, Sabi po, no? Pagka pala'y ang isang religious group, hindi babad sa politika, pagka sila nag-anunsyo, grabe talagang napakabigat ng kargado. No? Ang bigat po pagka sinambit ho nila yung kanilang mga litanya, talagang, merong dating, merong karga, ika nga, di ba? Kaya palakpakan ho natin, grabe yung grabe ang tuwa ho natin dito sa balita na to. Hindi lang ho kay PH lahat ho ng mga kasama nating magko-content dyan sa balita na yan, ibahagi nyo ho lahat ng video. Dahil malaking bagay ho yan, no? Para mas maraming makakita, mas maraming tengang makarinig. Ilan ba views natin dito? 100,000? 200,000? Kulang pa ho yan, ilang milyon ng mga Pilipino. Kaya yung reach ko, baka iba yung reach nila, ibahagi nyo ho lahat ng video. Wag lang ho kay PH, lahat ho ng magagawa ng reaction nito, ibahagi nyo ho lahat. Maliwanag at Baka yung sa akin na lang hindi nyo na-share. Na-share nyo na yung sa kanila. malinaw po sa lahat yan, Nelson. Oho. Yan po
ang dapat palaganapin natin sa lahat ng ating mga kababayan. At sana po ay marinig din ng mga kinaukulan ng mga ahensya ng ating pamahalaan, Nelson. At alam ko, Jen, sa posisyon na yan, marami namang sumusuporta Oho. At marami na rin akong narinig na nagsabing, tama ang Pangulo dyan sa sinabi niya na statement niya yan. Na wala tayong mapapala kung pagkakaabalahan natin sa panahon ngayon ay ang impeachment. Hindi ba? Oho. Ito ang isa sa mga bagong nagpahayag ng pagsuporta dyan. Ha? Alam nyo ano ho ibig sabihin yan para dito kay Martin Romualdez. Alam naman natin na call yan ni Tambaloslos. Call ho yan ni Tambaloslos. Dito pa lang ho sa isa na to, kita na ho natin na pati itong mga religious group na to, kung sakaling itong mama na to magbalak na tumakbo kung ano man ang plano niyan sa mga susunod na panahon. Hindi naman sa pinangungunahan ho natin. Kasi kung ayaw ng speaker, di mangyayari yan. Di ba? Sabi nga ni Kong Tante, no? Ba't di nagsasalita si speaker? O doon pa lang ho, alam na natin. Kaya itong si Martin Romualdez, kailangan mag-isip-isip na ho siya. Naku-corner na ho siya Sa lahat ng mga kabalbalan niya, naku-corner na ho siya. Kahit saan ho siya magpunta. O ituloy yung impeachment, dalawang magkasunod para gawing smoke screen sa bicameral, pag-uusap ng House at Senado para dito sa 2025 budget. Marami maraming posible na kaya nila pinapalaki itong issue na to para yung mga singit-singit nila sa BICAM hindi mapansin ng ating mga kababayan. Possible, di ba? Or meron ho silang malaking pagnanakaw na ginagawa ngayong mga panahon na to kaya kailangan nilang gumawa ng ganito kalaking balita para malihis ang atensyon ng mga media, atensyon ng mga kababayan natin, atensyon ng kung sino man, mga otoridad sa mga pagnanakaw na yan. Pinapadulas ng mga kargamento, smuggling, illegal na droga, hindi mo natin alam. Pero itong administrasyon na to, napakaraming kabalbalan sa totoo lang. Yan sa posisyon na wag nang unahin. Wag na yan. Moto impeachment, sino yan? Ito ay si Senador Jinggoy Estrada. Yan. Bagamat nanawagan po kahapon si Senate President Escudero. Si Escudero na, mga senador, wag muna kayo magbigay ng reaksyon tungkol sa impeachment kasi magiging judge tayo pagka yan umakyat sa atin. Pero nagsalita rin si Senador Estrada dyan Ang sabi niya, meron ba tayong graphics dito? I have a previous statement before. Mesot pa pala. Pakinggan na natin. Ano bang sabi ni Senador Jinggoy Estrada tungkol dun sa opinion ng Pangulo na no to impeachment? Pakinggan nga natin. I had a previous statement before na I am against any impeachment cases. That's it. It will divide our country furthermore. Diba? What happened to when my father was impeached? When my father was impeached, gumanda ba buhay? Pilipino? Kaya naman, natanggal yung matandang Marcos. Gumanda ba? Lalo, worsen. Yan po ang statement ni Senador Jinggoy. Aminin man natin. So ako, ilang bang impeachment nasaksihan ko na? Erap, nasaksihan ko yan. Corona, nasaksihan ko yan. Itong Sereno, pero hindi naman tuloy-tuloy. Yung kay ERAP, di pa ho tayo babad sa politika nung mga panahon na bata pa ho tayo nun. Di pa tayo masyadong bukas dito sa mga ganitong sabi. Pero yung kay Renato Corona, nasubaybayan ho natin yun mula umpisa hanggang dulo na umpisahan natin. Yung lang kay hindi natin na yung kay Sereno, hindi ho natuloy yun, di ba? Hindi natuloy. Bumabaho siya, kaya hindi natuloy. Pero itong isa na to, sa tingin natin, matutuloy. Binabraso sa House of Representatives O kung gumalaw na ho itong mga kababayan nating INC member, ano ba naman ho kung, di ba? Kasi ang gusto lang naman ng pagkilos na gagawin nila, pagtuunan ng pansin yung mga importanteng bagay na problema ngayon sa ating bansa. Hindi yung kung ano pa man. Wala ho sa politika kasi wala naman ho silang mga kandidato o si Kong Dante tumatakbo ng pagka-senador pero malayo sa usapan niya. No, wala ho sila doon sa mga paksyon na nagkakagulo ngayong mga panahon na to. Kaya itong gagawin na ho nila nito, sa tingin natin para sa ating napakapayak na pananaw dito sa PH Update, para ho talaga sa bayan, yung gagawing pagkilos na yan ng mga kababayan nating INC member. Saludo, palakpakan ho natin ulit.
Dami ng palakpakan yan, ha? Kay Sereno iba eh. Oo, pero di ba, nagsimula Magaling, magaling. pa-impeachment na rin yun eh. Talaga po namang ang trabaho ng Senado na out of focus talaga. Yung kay dating Pangulong Erap Estrada, di ba? Nene Pimentel yung time na yun eh. Yes. May ibang takin mo, nagkagulutan dyan sa brown envelope. Oo nga. At nung binuksan yung brown envelope, Wala ano naman naman? pala. Di ba? Kaya nga ako dyan nananawagan din sa iba. Ha? Oo. Sa mga ibang senador o ibang mga congressman, anong standing nyo? Di ba? Dapat Nako. Para doon sa mga congressman, ano hong stand nyo? Tinatanong ho ng mga kababayan nating INC member ko. Saan ho kayo nakatayo dito sa usapan? tumayo kayo ngayon. Ha? Kayo ba, wala ba kayong sariling paa? Oo. Wala ba kayong sariling paninindigan? Anong stand nyo sa punto na ito? Uunahin nyo pa ba yung hindi makabubuti? Ang Pangulo na nagsabi. Oo. Hindi ba kayo naniniwala sa Pangulo ninyo? Sa Pangulo ng Pilipinas na ibinoto ng ilang milyong Pilipino at pinaniniwalaan pa ng mga Pilipino hanggang ngayon? Si Senadora Amy Marcos may statement kahapon, sabi, irespeto niya naman ang Pangulo. Hinahanap ko nga yung statement ni Senadora Amy na sinasabing, ano ba? Irespeto niyo naman ang Pangulong Bongbong doon sa kanyang naunang pahayag na wag nang ituloy. Hindi naman kayo minamanduhan, hindi naman kayo inuutusan eh. Di ba? Pero, nagbigay ng statement ang Pangulo, dapat naman niya, irespeto natin yun. Hindi ko na makita yung statement na ito. Nasa ano na ha? Ito. Umaapila po si Senadora Amy Marcos sa mga nagpapa-impeach kay BP Inday Sara, irespeto naman ninyo. Irespeto naman ninyo kahit kaunti si Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam po, sinabi ng presidential sister na mismong ang Pangulo nga, hindi pabor na patalsikin sa pwesto ang vice-presidente dahil maapektuhan lamang ang trabaho ng mga kongresista at ng mga senador. Hindi rin niya makabubuti at hindi kagaganda ng buhay ng sambayanang Pilipino ang pag-impeach kay BP Sara dahil sangkaterba. Sangkaterba pa rin po ang problemang mas dapat pagtuunan ng mga mambabatas. Ayon pa po kay Senadora Amy, may sariling mundo kasi. May sariling mundo kasi ang kanyang pinsan, ito pinakalangan ni Senadora Amy, ang kanyang pinsan na si Speaker Martin, kaya may sariling direksyon ang Kamara de Representante. Pinapayuhan po niya ang kanyang pinsan, makinig naman kay Pangulong Marcos at isang tabi muna ang pansarili niyang ambisyon sa 2028 elections. Gayon din ang kanyang galit at hinanakit. Yun. Ang panawagan pa po ni Senadora Amy na ipagdiinan pa ng kanyang direktiba laban sa impeachment ni BP Sara dahil lumilitawan niya na may nangyayaring sabwatan. O kahit kauntian niya, pwede ba irespeto niya naman ang Pangulong Bongbong? Yan po ang statement ni Senadora Amy. Kahapon yata ito, narinig ko. Yun ang kanyang binabanggit, Nason. Kaya nga. Diba? Kapuna-puna naman dyan. Ito, napansin ko lang. At baka napansin din ng mga kababayan natin. Mula nang sabihin ng Pangulong Bongbong yung what will happen if somebody files an impeachment? Ano ang mangyayari kung merong maghahain ng impeachment sa pangalawang Pangulo? Sabi niya, it will tie down the House. It will tie down the House. Ay, tatali yung House. Kahit papaano ho kasi, alam nitong si Marcos Jr. dahil sila ang naging hukom noong panahon nitong si Chief Justice Corona. Kaya kahit papaano, alam ho niya na talagang wala nang matatrabaho dyan sa House of Representatives at Senado kung sakaling magdire-diretso, ang ang impeachment. It will tie down the Senate. Kasi yun talagang pagbuto ng lahat ng trabaho, lahat ng batas na ginagawa nila, may hinto yan, Nason. It will just take up all our time. And for what? For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. Mula po nang sabihin niya ng Pangulong Bongbong Marcos, kailan ito sinabi dyan? Kung Nagkakamali, Lunes pa ito, Friday Yung not to impeachment. Parang ganun. Last Monday, ano lang yun? Monday lang. Hindi, bago... Tama, Monday. Tama, Monday. Kasi Tuesday nag-file. Yes. Monday. 3 araw na Monday, Tuesday, Wednesday. May narinig na ba kayo na congressman na nagsabing tama yung Pangulo? Tama, wala kaming magagawa. Di ba?
Meron na bang nagsabing, oo nga, dapat na hindi natin ituloy yung impeachment na yan kasi respetuhin natin ang opinion ng presidente. Oho. Presidente natin yan eh. Mukhang, ikaw ba, may nagsabi, narinig natin sa mga senador. Yan, oo. Senador Amy, Oo. Senador Jinggoy. Pero sa House of Representatives, kapuna-puna, kapansin-pansin, ang tahimik niya dyan. Ang narinig ko nung isang araw, Nelson, parang yung young guns ay lumabas. Ang sabi nila, walang pinag-uusapan ang House leadership. Oo. Hindi po kasama sa kanilang agenda. Kaya nga. Ayaw ko po hindi daw kasama sa kanilang agenda ang impeachment. Paano magkaka-agenda? Yung sinabi niya, wala pa nagpapile. Pero ngayon nga po, sa kabila ng sinasabi nilang yan, mukhang yung mga kabayan black. Ano ba ibig sabihin nun? Pangalawang filing na nga ngayon eh. Ha? At ang tanong kasi dyan, anong masasabi nyo? Yan na At nga. tinatanong sila, anong masasabi nyo dun sa pahayag ng Pangulang? Iniba niya yung usapan eh. Wala sa agenda. Pero kung tanungin ka, tama ba yung sinabi ng Pangulo? Oho. Suportado mo rin ba yun? Hindi ako bilang siguro dapat maglabas ng pahayag si Speaker Martin. Yun nga, siya nga hinihintay. Maaaring sabihin niya, yung mga makabayan black, mga miyembro kayo ng Kongreso. Kasi kung nananahimik siya, ibig ba sabihin binibigyan niya ng go signal itong mga ito? Ayun nga ang basa ng mga kasama niya. Ayun na nga. Kasi oo. ito naman, ang tahimik nila lahat eh, di ba? Wala akong nagsalita nang nagsabi, nire-respeto namin yung opinion ng Pangulo, o sumalungat man lang nagsabi, pero trabaho namin, dapat itutuloy namin. Wala na ganun eh. At wala rin nagsabing, hindi na nga namin itutuloy kasi tama, matatali tayo sa trabaho na wala namang magiging mapapala ang mga Walang Pilipino. katuturan, no? Yes. Walang, sabi niya, walang kakwenta-kwentang hakbang. Oo. At alam mo ba, Jen, filing pa lang ngayon ng impeachment complaint, halos nagkakagulo na dun sa House of Representatives eh. Ayan, no? Mga miyembro ho ng bagong alyansang makabayan at iba pa, nagtitipon-tipon eh, nagsisisigaw na dun eh. So, talagang walang mangyayari sa bansa natin. Mukhang nakapasok sila sa loob ng di ba session hall eh. Yun pa. Oo, hindi ba? Nako. Oo. Kaya dapat talaga may mga tumayo dito sa panig ng pagkakaisa at ng kapayapaan at sa kapakanan ng mga mamamayan. Yun na nga. Kaya yun po ang mangyayari. Kami po ni Nelson, bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo, mukhang kasama na po doon sa sinasabi natin na nag-oorganisa na ng mga malalaking pagkilos sa iba't ibang lugar para po isagawa ang rallying ito, Nelson. Rally po ito para suportahan, Nelson, para tayo ipahayag ang pagpabor natin sa pahayag ng Pangulo na no to impeachment. Lumanagin po natin yung bagay na yan, ha? At tayo ay hindi sumasang-ayon. Sana makaguluhan kahit kanino pa man ito manggaling. Totoo. So sana po Napakaganda. Nakagitna lang itong mga kababayan nating INC. Napakaganda ng nila, ng tayo nila dito sa isa na to dahil nga napakatindi ng nangyayari ngayon sa ating bansa. Mahal na presyo ng bilihin, tapos nagkakagulo sa House of Representatives, ang nagbibida-bida yung mga sympathizer ng makakaliwa, mas mainam na yan, approve. Iwanag yan, doon sa ating mga taga-subaybay, itong mga kapatid na nanonood ngayon sa atin, baka sabihin Grabe, yung respeto ko dito sa dito sa religious group na to sa INC. Taas pagdating sa sa pagmamahal sa bansa, mataas ho. Hindi ko alam ngayong mga panahon na to biglang nag-iba yung tingin ko dito sa religious group na to. Na yung pagdating sa pagmamahal nila, kasi may kanya-kanya tayong paniniwala. Pagdating doon sa belief, rinirespeto natin yung belief ng INC Iglesia ni Cristo. Pero pagdating doon sa aspeto ng gusto ho talaga nila na mapaunlad ang Pilipinas, makita nila na walang kaguluhan, pagdating doon sa bagay na yun, top notch yung paggalang, pagrespeto dito sa organisasyon na to. Dito ho sa PH Update, dapat ho kayong palakpakan. Galing. Sana lahat ng religious group sa atin ganito, yung hindi nila iniisip kung anong mapapakinabangan nila dito sa mga politiko na to pagdating ng eleksyon. Hindi nila iniisip kung anong makukuha namin dito sa galaw na to. Nandun lang sila kung ito bang bagay na to makakatulong
sa kapakinabangan ng mga Pilipino? Maghahatid ba to ng progresyo sa mga mahirap nating kababayan? Yun ang importante. Diyan, Nelson, wala pa kami. Kung nasa malalayong lugar po kayo, malamang darating din po sa inyo yung bili na yan. Ano ha? Do sa ating mga taga-subaybay. So, ayun na nga mga kababayan, yun hong napakalaking balita ngayong gabi na to. So always, maraming salamat ho sa patuloy na pagsama dito sa PH Update at sa pagbahagi, pag-subscribe, pag-share ng ating mga ginagawang reaction video. Taus-puso ho akong nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat sa mga kababayan natin. Itong si Ma'am Connie, yung taga UK. Maraming salamat, Madam. Di ko pa na-flash dyan yung mga pakulay. No? Kasi nakita nyo naman ho mga kababayan, napakamalaman ho na itong naging talakayan natin na to. So always, maraming salamat ho sa mga umabot dito sa video na to. Alam nyo na ho gagawin. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gustong sumali, nandyan ho yung join button sa baba. Maraming salamat ho. Mahalin natin ang Pilipinas. Saludo sa INC. Saludo dito kay Sir Jen. Dito kay Sir Nelson. Palakpakan ho natin.